Ang pagpihit ng susi sa seradura ay parang tunog ng isang butong nababali. Matagal, maingay, at pinal. Ito na yun. Ito na ang huli. Bumukas ang pinto at sumalubong sa akin ang hangin na pamilyar. Ang amoy ng lumang kahoy, ng alikabok at ng kalungkutan. 3 araw mula nang ilibing si Mama. 3 araw na parabang 1 taon ang bigat. Kailangan kong umuwi dito. Kailangan kong ayusin ang mga naiwan niya. Kailangan kong tiisin ang lahat hanggang sa ika-40 araw. Pagkatapos noon, aalis ako. Ibinebenta ko ang bahay na ito. Hindi na ako babalik. Dahan-dahan, pumasok ako. Ang bawat hakbang sa sahig na kahoy ay may sariling ungol, sariling reklamo. Parang ang buong bahay ay nagluluksa o nagagalit dahil sa aking pagbabalik. Sa sala, ang lahat ay natatakpan ng puting kumot, mga multo ng muebles, mga anino ng nakaraan. Hinila ko ang takip sa isang maliit na aparador at umubo ako dahil sa alikabok na lumipad. At doon, nakita ko ito, ang litrato namin ni Mama. Nakangiti siya. Yung ngiti niyang abot hanggang sa mga mata. Ako naman, isang paslit na bungi pa ang ngipin sa harap. Nakakapit sa laylayan ng kanyang bestida. Kinuha ko ang litrato. Ginamit ko ang dulo ng aking damit para punasan ang alikabok na bumabalot sa kanyang mukha. At sa isang saglit, namabang kumamadaha. Parang nandito na naman siya. Parang narinig ko ang tawa niya. Naramdaman ko ang haplos ng kanyang kamay sa buhok ko. Isang ngiti. At isang luha ang sabay na pumatak. At kasabay ng luhang iyon, may naamoy ako. Isang amoy na imposible. Sampagwita. Matapang pero hindi nakakasakal. Ang paboritong pabango ni Mama. Napatingin ako sa paligid. Wala namang bulaklak. Ang mga bintana ay sarado. Imposible. Guni-guni ko lang siguro mo. Dala lang ng pagod at ng pangungulila. Pinilit kong huwag pansinin. Itinuloy ko ang pag-aayos. Bawat kahon na binubuksan ko ay isang alaala. Bawat gamit na nakikita ko ay isang kirot. Nang gumabi, naghanda na ako para matulog. Ang katahimikan ng bahay ay kakaiba. Hindi ito yung katahimikan na payapa. Ito yung katahimikan na parang may laman. May nagmamasid, may naghihintay. Humiga ako sa lumang kama ni Mama. Niyakap ang kanyang unan. Pilit hinahanap ang amoy niya doon. Pero wala. Ang amoy lang ng alikabok ang naiwan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pagod na pagod ako. At sa gitna ng katahimikan, may narinig ako. Isang haging lang, parang hangin. Binaliwala ko ulit. Sinubukan kong matulog. Pinilit kong isipin na bukas magiging mas madali ang lahat. Bukas, masasanay din ako. Pero, narinig ko ulit. Hindi na hangin. Isang bulong, mahina, pero malinaw. Mula sa isang sulok ng madilim na kwarto. Ang pangalan ko, Lira. 2 araw ang lumipas na walang amoy, walang bulong. 2 araw na pilit kong kinumbinsi ang sarili na produkto lang ng pagod ang lahat. Hanggang sa dumating si Tata Bino. May dala siyang isang kaserola ng mainit na arroz caldo at ang ngiti niya ay kasing init ng dala niya. Si Tata Bino, siya ang naging anino ni Mama. Ang matalik na kaibigan, ang kasama sa lahat ng bagay.
At nang mawala si Mama, siya ang naging sandalan ko. "Kumusta ka na, anak?" tanong niya. Ang boses ay malumanay, puno ng pag-aalala. Niyakap ko siya. Sa yakap niya, parang gumaan ang lahat. "Okay lang po, Tata Bino. Medyo napapagod lang." Umupo kami sa kusina. Habang nagsasalin siya ng lugaw sa mangkok, hindi ko na napigilan. Ikinuwento ko ang lahat. Ang amoy ng sampagwita. Ang bulong na tumatawag sa pangalan ko. Tumango-tango lang siya, hindi nagulat. "Ganyan talaga, Lira," sabi niya habang iniaabot sa akin ang mangkok. Malapit na ang ika-40 araw. Mas nagiging manipis ang tabing sa pagitan natin at sa kanila. Ang kaluluwa ng mama mo, marahil, ay nagpapaalam lang. Ang paliwanag niya ay simple. May halong alamat, may halong pananampalataya, at sa isang iglap, napanatag ako. Oo nga naman, si Mama lang iyon. Nagpapaalam. Kinain ko ang arroz caldo. Habang kumakain, naalala ko noong bata ako, noong tinuruan ako ni Tata Bino magbisikleta sa mismong bakuran na ito. Hawak niya ang likod ng upuan. Tumatakbo sa likod ko, sumisigaw, "Huwag kang bibitaw, Tata." At ang sagot niya, "Hindi kita bibitawan, anak. Pangako." Hindi niya ako binitawan. Pagkatapos kumain, tinulungan niya akong magligpit ng mga gamit ni Mama sa kwarto. Mga damit, mga libro, mga bagay na pilit kong iniiwasan. Sa ilalim ng kama, may isang baul na kahoy. Ito ang mga mahahalagang gamit niya, sabi ni Tata Bino. Hindi niya ito pinapabuksan kanino man. Binuksan namin. At sa loob, sa ilalim ng mga lumang tela at pinatuyong dahon, may isang bagay na nakabalot sa itim na katad. Isang maliit na libro, isang libreta. Kinuha ko ito. Mabigat. Luma na ang katad, pero matibay pa rin. Walang pamagat, walang marka. Nang buksan ko ito, isang malamig na hangin ang tila gumapang sa aking batok. Isang butiki ang biglang nalaglag mula sa kisame. Lumikha ng isang maikling, malutong na tunog sa sahig. Napatalon ako sa gulat. "Sus Mariosep," bulong ni Tata Bino. Masamang pangitain, pero ang atensyon ko ay nasa libreta. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Mama. Pero kakaiba, minsan mabilis at nagmamadali, minsan mabagal at detalyado. May mga guhit ng mga halaman na hindi ko kilala. May mga salita na parang Latin, mga orasyon. At may isang pangalan, paulit-ulit na nakasulat. Alejandrino. Sino ang mga Alejandrino? Nilipat ko ang mga pahina. Bawat isa ay mas kakaiba kaysa sa nauna. Mga listahan ng petsa, mga oras. May nakasulat ng paulit-ulit. Nakarating ako sa pinakahuling pahina. May sulat doon. Iba ang pagkakasulat. Mariin. Diniinan ang bawat letra na parabang isang babala. 5 salita lang. Huwag kang magtitiwala sa amoy ng bulaklak. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salita sa libreta ay parang mga tinik na paulit-ulit tumutusok sa isip ko. Huwag kang magtitiwala sa amoy ng bulaklak. Pero paano? Ang amoy ng sampagwita. Iyon ang amoy ni Mama. Paanong magiging masama iyon? At si Tata Bino, sinabi niyang normal lang ang lahat. Siya ang nakakakilala kay Mama nang higit kanino man. Kinabukasan, hindi ko na natiis.
Tinawagan ko siya. Nanginginig ang boses ko habang binabasa ko sa kanya ang babala. Sa kabilang linya, narinig ko ang isang mahinang tawa. "Lira anak," sabi niya. Ang boses ay kalmado at puno ng pag-unawa. "Ang mama mo ay isang babaeng napakalihim. Ang mga kaalaman niya, iniingatan niya. Marahil, iyan ay isa lamang sa mga paraan niya para takutin ang sinumang magtatangkang basahin ang kanyang mga sikreto. Huwag mong intindihin." "Pero tata, iba po ang pakiramdam ko." "Gusto mong gumaan ang pakiramdam mo?" tanong niya. "Gusto mong bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng iyong ina?" "Opo," halos pabulong kong sagot. "Kung ganun, may isang simpleng ritual kang pwedeng gawin. Magsindi ka ng 3 puting kandila sa harap ng kanyang litrato. Mag-alay ka ng isang taimtim na dasal. Hilingin mo ang kapayapaan para sa kanya. Iyon ang unang hakbang para sa kanyang paglalakbay. Ang payo niya ay parang tubig sa aking nauuhaw na puso. Simple, puno ng pananampalataya. Isang bagay na kaya kong gawin. Isang bagay na tama." Nang gabing iyon, ginawa ko nga. Inilagay ko ang litrato namin sa isang maliit na mesa. Sinindihan ko ang 3 kandila. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa dingding, lumilikha ng mga aninong gumagalaw. Pumikit ako at nagsimulang magdasal. Hindi lang para kay mama, kundi para na rin sa sarili ko. "Mama, kung nasaan ka man, sana po ay payapa ka na," bulong ko. "Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Patawarin niyo po ako kung natatakot ako." Isang katahimikan ang bumalot sa silid pagkatapos ng aking dasal. Isang payapang katahimikan. Ngumiti ako, tama si Tata Bino. Ito nga ang kailangan ko. Bigla, ang apoy ng isang kandila ay nagsimulang sumayaw ng malakas. Para itong nakikipaglaban sa hangin. Kahit nasarado ang lahat ng bintana. At pagkatapos, namatay ito. Pfft! Nanigas ako. Tinitigan ko ang 2 kandilang natitira. At doon ko narinig. Isang kaluskos. Sa labas ng bintana. Ang tunog ng mga tuyong dahon na inaapakan. Dahan-dahan. Mabibigat na hakbang. Napatingin ako sa bintana. Sa kadiliman sa labas. At sa isang saglit, isang anino, mabilis maitim ang dumaan. Napaurong ako, napatakip ng bibig para pigilan ang sariling mapasigaw. Mali ito, mali ang lahat. Bakit ko ginawa yon? Sa halip na kapayapaan, parang may binuksan akong pinto. Parang may inanyayahan ako. At sa gitna ng aking takot, tok. Isang katok sa pinto. Tok. Malakas. Mabagal. Toke. Sinadya. At sa gitna ng hating gabi, alam kong hindi iyon isang ordinaryong bisita. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Ang 3 katok ay parang mga yabag ng kamatayan na huminto sa harap ng aking pinto. Nananatili akong nakatayo sa gitna ng sala. Ang tanging liwanag ay mula sa 2 kandilang nanginginig ang apoy. Isang pabulong na tanong ang kumawala sa aking lalamunan. Sino yan? Katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa mga katok. Naghintay ako. Bawat segundo ay isang paghihirap. Ang tibok ng puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib, napakalakas, na baka marinig hanggang sa labas. Wala nang sumunod, walang nagsalita, walang kumilos. Dahan-dahan sa nanginginig na mga binti. Lumapit ako sa bintana.
Maingat kong isinilip ang isang maliit na bahagi ng kurtina. Ang nakita ko lang ay ang dilim ng gabi at ang mga anino ng puno ng mangga na sumasayaw sa ihip ng hangin. Walang tao. Pero alam kong mayroon. Hindi. Lumabas ng kwarto hanggang sa sumikat ang araw. Kinaumagahan, pilit kong pinatatag ang aking loob. Guni-guni lang yon, Lira. Guni-guni lang. Lumapit ako sa pinto. Handa nang buksan ito para patunayan sa sarili ko na walang anuman doon. Pero bago ko pa mahawakan ang seradura, napansin ko ito. Sa ibabaw ng lumang barnis ng pinto, may 3 mahahabang gasgas. Malalim, tila sinadya, parang iniwan ng matutulis na kuko. Napaurong ako. Ang aking paghinga ay biglang naging mababaw. Hindi ito guni-guni. Totoo ito. May nagpunta dito kagabi. At sinubukan niyang pumasok. Agad kong kinuha ang telepono at tinawagan si Tata Bino. Nabasag ang boses ko habang ikinukwento ko ang mga gasgas. Narinig ko ang pag-aalala sa kanyang boses. "Huwag kang lalabas ng bahay, Lira," mariin niyang sabi. "Papunta na ako diyan. Kailangan nating bilisan ang paglilinis sa bahay na yan. May mga bagay na kailangang maitaboy." Habang naghihintay, hindi ko na matiis ang katahimikan. Kinuha ko ang isang lumang radyo mula sa aparador at isinaksak ito. Naghahanap ako ng istasyon. Kahit ano. Isang istasyon ng musika, ng balita, kahit ano na magsasabing may mundo pa sa labas ng bahay na ito. Isang luma, malambing na kanta ang tumugtog. Sandali akong napanatag. Bumalik ako sa libreta. Kailangan kong malaman kung sino ang mga Alejandrino. Nagbasa ako at doon, sa isang pahina na may mantsa ng kung anong maitim, nalaman ko ang kanilang sinapit. Sila ang pinakamayamang pamilya sa bayang ito. Maraming taon na ang nakalipas. Ngunit isang gabi, ang kanilang mansyon ay natupok ng isang malagim na sunog. Walang nakaligtas. Sabi ng mga awtoridad, aksidente raw. Pero sabi sa libreta ni Mama, hindi. Bigla, may naamoy ako. Amoy ng sunog. Amoy ng nasusunog na kahoy at papel. Napalingon ako. Pinatay ko ang radyo. Ang amoy ay mas lumakas. Pagkatapos, sa isang iglap, nawala. Nanginginig ang mga kamay ko habang muli kong dinadampot ang libreta. May nararamdaman akong kakaiba sa pahinang iyon. May isang bahagi na tila mas makapal. Maingat kong pinaghiwalay ang 2 pahina na bahagyang magkadikit. May nakatago sa loob, isang nakatuping papel. Binuklat ko ito. Isang sketch. Gawa sa uling. Ang mukha ng isang lalaki. Bata pa, marahil kaedad ko lang, seryoso ang kanyang mga mata. May lungkot at galit. At sa ilalim ng larawan, isinulat ni Mama ang isang pangalan. Ramon. Isang linggo akong tila bilanggo sa sarili kong bahay. Ang anino ni Ramon sa libreta ay parang anino na ring nakabantay sa bawat sulok. Pakiramdam ko, nasusuffocate ako. Ang mga dingding ay lumiliit. Ang hangin ay bumibigat. Kailangan kong lumabas kahit sandali lang. Nagpasya akong pumunta sa bayan para bumili ng mga kakailanganin. Pero ang totoo, para lang makakita ng ibang tao. Makarinig ng ibang ingay maliban sa kabog ng sarili kong dibdib. Ang liwanag ng araw at ang ingay ng palengke ay parang isang biyaya. Mga taong nagtatawanan,
mga tindera na sumisigaw, ang amoy ng inihaw na baboy. Sa isang saglit, naramdaman kong normal ulit ang lahat. Nawala ang takot, nawala ang mga anino. Ako lang si Lyra, isang ordinaryong babae na namimili. Pero mabilis lumipas ang oras. Hindi ko namalayan, papalubog na ang araw. Nagsimula nang magsara ang mga tindahan. Ang masayang ingay kanina ay napalitan na ng unti-unting katahimikan. Nag-abang ako ng jeep sa sakayan. Gabi na, kakaunti na lang ang mga sasakyan. Nang sa wakas ay may huminto, halos wala na itong laman. Ako ang Trooper at isang lalaki sa pinakadulo sa sulok kung saan madilim. Umupo. Ako malapit sa unahan. Ang alatiit ng makina ng jeep ang tanging musika sa aming biyahe pauwi. Dumaan kami sa mga kalsadang tahimik na. Ang mga poste ng ilaw lang ang nagbibigay liwanag. At doon ko naramdaman. Isang titig. Hindi ko siya tinitingnan, pero ramdam ko. Ramdam ko ang mga mata ng lalaki sa dulo na nakapako sa aking likod. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ko. Sinubukan kong sumulyap sa salamin sa itaas ng Trooper, pero hindi ko maaninag ang mukha niya. Isa lang siyang madilim na hugis. "Huwag kang lilingon, Lyra," sabi ko sa sarili ko. "Huwag mong ipahalata." Pero ang titig ay hindi nawawala. Bawat liko ng jeep, bawat lubak na aming dinadaanan, nananatili itong nakatutok sa akin. "Salamat po," sabi ng Trooper sa akin. Isang maikli at magiliw na ngiti nang mag-abot ako ng bayad. Sandali akong gumaan. Isang koneksyon sa totoong mundo. Malapit na ako sa aking bababaan. Ang kanto kung saan ako lalakad papasok sa aming eskinita. "Lugar lang." Isang boses ang nagsalita mula sa likuran. Huminto ang jeep. At ang lalaking nakatitig sa akin ay bumaba. Sa kanto bago ang sa akin. Nakahinga ako ng maluwag. Guni-guni ko lang siguro. Nagkataon lang. "Manong, para po," sabi ko sa susunod na kanto. "Ingat, ne," sabi ng Trooper. Bumaba ako. Ang tunog ng papalayong jeep ay mabilis na nilamon ng katahimikan ng gabi. Nagsimula akong maglakad. Ang eskinita namin ay madilim. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa bawat hakbang ko ay parang mga yabag na sumusunod. Pinabilis ko ang aking lakad. Pakiramdam ko, nandyan pa rin siya. Nasa likod ko lang, sa dilim. Hindi ako lumingon. Takot akong makita kung ano ang nandoon. Ang susi sa aking kamay ay nanginginig habang pilit kong ipinapasok sa seradura ng gate. Nang sa wakas ay makapasok ako sa bahay. Isinara ko ang pinto at isinandal ang aking buong bigat dito. Huminga ako ng malalim. Ligtas na ako. Nasa loob na ako, huminto ang pagtibok ng aking puka. Ang ilaw sa sala ay nakabukas. Sigurado akong pinatay ko ito bago ako umalis. At sa maliit na mesa sa gitna, ang libreta ni Mama. Nakahandusay. Bukas. Nakabuklat sa pahina ng sketch ni Ramon. Kinabukasan, hindi na ako nag-isip. Dala ang libreta. Halos takbuhin ko ang daan papunta sa bahay ni Tata Bino. Ang takot na naramdaman ko kagabi ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan para sa kasagutan. Naabutan ko siyang nagdidilig ng halaman sa kanyang bakuran. Kalmado, payapa. Ang eksaktong kabaligtaran ng nararamdaman ko. "Tata," tawag ko, hingal na hingal. Humarap siya at ang pagkunot ng kanyang noo ay napalitan ng pag-aalala nang makita niya
ang itsura ko. Lira, anong nangyari? Hindi ako sumagot. Inilabas ko ang libreta, binuklat sa pahina ng sketch at itinuro ito sa kanya. Sino po siya, tata? Sino si Ramon? May kinalaman po ba siya sa mga nangyayari? Tinitigan niya ang sketch. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Halika, pumasok tayo, sabi niya sa mahinahong boses. Sa loob ng kanyang maliit na bahay, umupo kami. Kinuha niya ang libreta mula sa aking nanginginig na mga kamay. Si Ramon, pagsisimula niya, ay isang masamang panaginip, isang bahagi ng nakaraan na dapat ay matagal nang nakalimutan. Ayon sa kanya, si Ramon ang bunsong anak ng mga Alejandrino. Ang sabi-sabi, siya lang ang hindi natagpuan matapos ang sunog. Pero huwag mo na siyang isipin, anak. Ang mahalaga ay ang proteksyon mo. Tumayo siya at may kinuha mula sa isang maliit na kabinet. Isang bungkos ng mga tuyong dahon at ugat, nakatali ng pulang sinulid. May kakaiba itong amoy. Matamis, pero may pait sa dulo. Ito, sabi niya, iniabot sa akin. Isabit mo ito sa tapat ng iyong bintana. Ang halamang gamot na ito ay mabisang pantaboy ng masasamang espiritu. Itataboy nito ang kahit anong masamang enerhiya na sinusubukang pumasok sa bahay mo. May pag-aalinlangan, pero kinuha ko ito. Ang awtoridad sa kanyang boses ay mahirap questionin. Lira, tumingin ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Pinalaki kita. Kailan ba kita pinabayaan? Utang na loob, magtiwala ka sa akin. Tumango ako. Ang mga salitang utang na loob ay tumatak sa kumasik sa mata sa aking isipan. Paano ko nga ba siya hindi pagkakatiwalaan? Pag-uwi ko, isinabit ko agad ang bungkos ng halaman sa aking bintana. Sandali akong kumambantanta akong napanatag. Pero ang libreta ay tila tumatawag sa akin. May kung anong nagtulak sa akin na basahin itong muli. Hinanap ko ang guhit ng halamang gamot na ibinigay sa akin ni Tata Bino. At natagpuan ko ito. Malinaw ang guhit ni Mama. Detalyado. At sa ilalim, ang kanyang sulat kamay. Sangre de Draco. Gamitin ng may pag-iingat. Ang matamis nitong amoy ay hindi pang taboy, kundi pang-akit. Inaanyayahan nito ang mga ligaw na kaluluwa na lumapit. Nabitawan ko ang libreta. Ang mga salita ay parang mga sampal na gumising sa akin. Pang-akit, hindi pang taboy. Bakit? Bakit magsisinungaling si Tata Bino? Bigla, isang alaala ang pumasok sa isip ko. Noong bata ako, may mga kalaro akong nang-aaway sa akin. Nakita yon ni Mama. Hindi siya sumigaw. Lumapit lang siya, hinawakan ang kamay ko at tinitigan ang mga bata ng may tapang. Walang salita, pero tumakbo silang lahat papalayo. Iyon ang tunay na proteksyon. Habang nakaupo ako sa katahimikan, gulong-gulo ang isip. Narinig ko. Isang himig. Napakabagal. Napakalungkot. Kinilabutan ako. Ang himig, pamilyar ito at ang oyayin na laging kinakanta sa akin ni Mama para ako'y patulugin. Ngunit ang tunog ay hindi mula sa aking alaala. Hindi mula sa loob ng bahay, kundi mula sa labas. Sa labas mismo ng bintana ko, kung saan nakasabit ang halamang gamot. Ang oyayi. Nanigas ako sa kinauupuan. Ang bawat himig ay parang yelong gumagapang sa aking gulugod. Ang kantang dapat ay nagbibigay ng kapanatagan,
ay siya na ngayong naghahatid ng dalisay na takot. Dahil alam kong hindi iyon si Mama. Isa itong paikot-ikot na kababalaghan, isang pang-aakit na dala ng halamang isinabit ko sa bintana. Ang halamang ibinigay ni Tata Bino, isang galit, isang tapang na hindi ko alam kung saan nanggaling, ang biglang umapaw sa aking dibdib. Hindi ko hahayaang gamitin nila ang alaala ni Mama laban sa akin. Mabilis akong tumayo. Hinablot ko ang bungkos ng halamang gamot mula sa pagkakasabit nito. Ang mga tuyong dahon ay marupok sa aking kamay. Tumingin ako sa 2 kandilang natitira mula sa gabing iyon, na ngayon ay nagsisilbing ilaw ko sa pagbabasa. Walang pag-aalinlangan. Inilapit ko ang halaman sa apoy. Agad itong nagliyab. Isang maitim na usok ang umakyat, may dalang amoy na masangsang. At sa sandaling iyon, tumigil ang oyayi. Biglang-bigla, na para bang pinutol sa gitna ng isang nota. Ang natira na lang ay ang nakakabinging katahimikan. Pero hindi nagtagal ang katahimikan. Isang malakas na ihip ng hangin ang biglang pumasok sa loob ng bahay. Napakalas na ang apoy ng mga kandila ay halos mamatay. Ang mga papel sa mesa ay nagliparan. Ang mga kurtina ay marahas na humampas sa dingding. Pero paano? Ang lahat ng pinto at bintana ay nakasara. Ang hangin ay tila may sariling isip. Umiikot ito sa kwarto at pagkatapos, huminto. Nakatutok sa isang direksyon. Sa lumang aparador ni Mama. At sa harap ng aking mga mata, narinig ko ang isang mahinang langit-ngit. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ang pinto ng aparador ay bumukas ng kusa. Nakatitig lang ako, hindi makagalaw. Ang kadiliman sa loob ng aparador ay parang isang bunganga na nakanganga. Nang tumigil ang hangin, pinilit kong lumapit. Sa loob, sa likod ng mga nakasabit na damit, may isang maliit na kahon na kahoy. Isang kahon na hindi ko pa nakikita kailanman. Kinuha ko ito. Dinala sa liwanag ng kandila. Pagbukas ko, nakita ko ang mga personal na gamit ni Mama. Isang lumang kwintas, isang suklay, at ang paborito niyang damit. Niyakap ko ang damit. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata at isang luha ang pumatak sa lumang tela. Sa amoy nito, kahit paano, nakahanap ako ng lakas. Sa ilalim ng damit, may isang nakatuping sulat. Ang sulat kamay ay kay Mama. Ngunit ito'y nanginginig, nagmamadali. Para ito sa isang tao. Bino, basa ko sa simula. Alam kong may iba kang plano. Nakita ko ang mga anino sa iyong mga mata. Ang ritual na ito, hindi ito para sa kapayapaan. Ito ay para sa kapangyarihan. Huwag mong... Doon nagtatapos ang sulat. Isang patak ng maitim na tinta ang nasa dulo na para bang nabitawan niya ang pluma sa gitna ng pagsusulat. Si Tata Bino. Siya ang dahilan. At habang hawak ko ang patunay ng kanyang pagtataksil, ring! Napatalon ako sa gulat. Ang aking cellphone. Kinahapa ko ito sa aking bulsa. Tiningnan ko ang screen. Unknown number. Nanginginig kong sinagot. Hello? Isang paghinga lang ang narinig ko mula sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses. Malamig, pamilyar, ang boses mula sa jeepney. Nasa iyo ang hindi sa iyo. Sabi ng lalaki, ibalik mo. Pinatay ko ang tawag. Ibinagsak ko ang telepono sa mesa na para bang napaso ako. Ang boses na iyon, si Ramon.
sigurado ako. At si Tata Bino, ginagamit niya ako. Ginigising niya ang anumang natutulog para sa sarili niyang kapakanan. Isang galit na malamig ang pumalit sa aking takot. Hindi na ako ang Lira na nagtatago sa dilim. Kinabukasan, hindi ako nag-aksaya ng oras. Dala ang sulat ni Mama. Nagpunta ako sa bahay ni Tata Bino. Hindi para humingi ng tulong, kundi para humingi ng katotohanan. Naabutan ko siyang nagkakape sa kanyang beranda. Ngumiti siya nang makita ako. Isang ngiti na dati nagbibigay sa akin ng kapanatagan, pero ngayon ay parang lason. Lira, anak. Napadalaw ka, sabi niya. Hindi ako ngumiti pabalik. Inilapag ko ang sulat sa mesa sa pagitan namin. Ano po ito, Tata? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag at malamig. Nawala ang ngiti niya nang makita ang sulat. Kinuha niya ito, binasa, at ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago. Nawala ang pagkukunwari. Ang natira ay isang pagod na pag-amin. Matagal na niyang alam. Bulong niya, hindi sa akin, kundi sa kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang tingin. Wala na ang kabaitan sa kanyang mga mata. Ang mama mo, napakagaling niya, pero mayabang. Akala niya, kaya niyang kontrolin ang lahat. Anong plano niyo? Mariin kong tanong, bumuntong hininga siya. Hindi ko gustong saktan ka, Lira. Maniwala ka, ang gusto ko lang ay ang kapangyarihan na dapat ay sa akin. Mas magaling akong albularyo kaysa kay Elena. Pero sa kanya ipinagkatiwala ang mga lumang kaalaman. Sa kanya, hindi sa akin. Tumayo siya. Nagsimulang maglakad-lakad habang nagpapaliwanag. Ang bawat salita niya ay isang piraso ng isang palaisipang. Ngayon ko lang nakikita ang buong larawan. Ang ritual na sinimulan ni Mama ay hindi lang para patahimikin ang mga Alejandrino. Ito ay para itali ang kanilang mga espiritu, ang kanilang lakas. At si Tata Bino, gusto niyang agawin ang kontrol sa mga espiritong iyon. Ang mga ritual na pinapagawa ko sa iyo, pag-amin niya, ay hindi para palayain ang mama mo. Ito ay para unti-unting ilipat ang tali mula sa kanya papunta sa akin. Kailangan kita, Lyra. Ikaw lang bilang dugo niya ang makakatapos nito. At si Ramon, isang aberya, sabi niya nang may inis. Ang batang iyon ay hindi dapat nakaligtas. Ngayon, naghahanap siya. Hinahanap niya ang vessel ng kanilang pamilya. Isang bagay kung saan nakasentro ang kanilang lakas. Itinago iyon ng mama mo. At nasa bahay mo iyon, Lira. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang bahay. Ang pakay ni Ramon sa pagpasok. Ang pakay ng pagtawag niya. Kailangan nating magtulungan, sabi ni Tata Bino. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malumanay, mapang-akit. Ibigay mo sa akin ang kontrol at poprotektahan kita mula kay Ramon. Tinitigan ko siya. Ang taong nag-alaga sa akin. Ang taong tinuring kong ama. Isa palang ahas. Hindi, sabi ko. Tumatayo. Lira, hindi. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Lira, sigaw niya. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Mamamatay ka. Hindi ko siya pinansin. Sumakay ako sa unang jeep na dumaan, hindi alintana kung saan ito papunta. Umupo ako sa isang sulok at doon, sa gitna ng ingay ng makina at ng mga pasahero, tahimik akong umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Nang makauwi ako,
Dapit hapon na. Ang bahay ay balot sa kulay kahel na liwanag ng palubog na araw. Ngunit ang ganda ng tanawin ay nasira ng aking nakita. Ang pinto, bahagyang nakaawang. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong itinulak. Pagpasok ko, isang malaking gulo ang sumalubong sa akin. Ang mga gamit, nagkalat. Ang mga aparador, nakabukas. Ang mga unan, hiniwa. May nakapasok. Hinahanap niya ang vessel. At sa salamin sa dingding, naisulat gamit ang maruming putik, may 3 salita na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. 3 araw. 3 araw. Pero ang bilang ay nagsisinungaling. Ang ika-40 gabi ay bukas na. Mayroon na lang akong 1 araw at kalahating gabi. Ang gulo sa bahay ay hindi ko inayos. Hahayaan ko lang. Isang paalala na ang panganib ay hindi na isang bulong o isang anino. Ito'y totoo. Nakapasok na siya rito. At babalik siya. Ang tanong, ano ang hinahanap niya? Ang vessel. Pero ano yon? Dala ang kandila para sa liwanag. Muli kong hinarap ang libreta. Si Ramon, isang aswang na uhaw sa kapangyarihan, ay naghalughog. Ano ang hahanapin ng tulad niya? Ginto, alahas, mga antigong gamit. Lahat ng iyon ay ginalaw niya. Ang mga aparador kung saan nakatago ang mumunting yaman ni Mama. Lahat ay nakabukas, pero wala siyang nakuha. Dahil wala namang mamahalin doon. Ibig sabihin, hindi niya rin alam kung ano ang itsura ng hinahanap niya. Binuklat ko ang libreta. Hinahanap ang kahit anong salita na maaaring maging gabay. Paulit-ulit-ulit kong binasa ang mga orasyon, ang mga listahan, hanggang sa manlabo ang aking mga mata. At doon, sa isang sulok ng isang pahina, may isang kasabihan na isinulat ni Mama. Hindi isang orasyon, isang simpleng pangungusap. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa kumikinang, kundi sa pinagluluhuran. Pinagluluhuran. Napatingin ako sa paligid, at ang mga mata ko ay napako sa isang maliit na altar sa sulok ng sala. Isang altar na hindi pinansin ni Ramon. Dahil ano nga ba ang naroon? Isang lumang rosaryo, mga natuyong bulaklak, at isang maliit na santo. Ang santo, isang imahen ni San Miguel Arcangel, gawa sa madilim na kahoy. Luma na. May mga ukit na gasgas na. Walang halaga sa pera. Araw-araw, nakikita ko si Mama na nagdarasal dito. Lumuluhod. Dahan-dahan akong lumapit. Ang sarili kong paghinga ay napakalakas sa katahimikan ng bahay. Pakiramdam ko, may anino sa aking likuran, nagmamasid, naghihintay. Kinuha ko ang santo. Mabigat. Mas mabigat kaysa sa dapat. Binaliktad ko ito. At napahinto ako sa paghinga. Sa ilalim, sa patag na bahagi ng pundasyon nito, may mga pangalan. Maliit pero malinaw na inukit. Federico Alejandrino, Emma Alejandrino, Rogelio Alejandrino, Ramon Alejandrino. Ang buong pamilya. Ito ang vessel. Itinago ni Mama sa lugar na hinding-hindi pag-iisipan ni Ramon. Sa isang banal na bagay. Ngayon, ang huling hakbang. Ano ang totoong ritual? Muli kong binasa ang mga tagubilin sa libreta. Pero ngayon, may bago na akong pangunawa. Ang mga sinabi ni Tata Bino ay mga kasinungalingan na may bahid ng katotohanan.
Sabi niya, akitin. Sabi ng libro, patahimikin. Sabi niya, sunugin para makuha ang lakas bisbigi ng libro. At sa ika-4 na pong gabi, sa oras ng manipis na tabing 3:70 ng umaga, basbasan ang pangalan ng banal na tubig, huwag silang sumpain. Bigkasin ang kanilang tunay na pangalan. Ang pangalan ng kanilang lahi bago sila nalason at hilingin ang kapayapaan para sa kanila. Iyon lamang ang wawasak sa sumpa. Iyon lamang ang magpapalaya sa lahat. Ang plano ni Mama ay hindi paghihiganti, kundi awa, pagpapalaya. Tumingin ako sa litrato ni Mama sa altar. Sorry Ma, bulong ko. Isang luha ang tumulo mula sa aking mata. Ngayon ko lang naintindihan. Inihanda ko ang lahat. Ang santo, isang maliit na prasko ng banal na tubig na nakuha ko sa simbahan noong 1 linggo. Ang aking determinasyon. Bukas ng madaling araw, tatapusin ko ito. Habang papalubog ang araw at papalapit ang huling gabi, bigla, click. Namatay ang lahat ng ilaw. Kadiliman, ganap na kadiliman. Nawalan ng kuryente ang buong bahay. At sa gitna ng biglaang dilim at katahimikan, narinig ko isang tunog na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Ang dahan-dahang langit-ngit ng pinto sa harap na bumubukas. Ang langit-ngit ng pinto ay parang isang sigaw sa pusod ng katahimikan. Wala akong makita. Ang kadiliman ay ganap, nilalamon ang anumang hugis, anumang anino. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong paghinga, mababaw, nanginginig, at ang mabibigat na yabag na pumapasok sa loob ng bahay. Hindi siya nagmamadali. Bawat hakbang ay sinadya. Bawat hakbang ay isang pagpapahayag ng kapangyarihan. Ito na. Nandito na si Ramon. Napaurong ako. Gumagapang paatras sa sahig. Papalayo sa sala. Papalapit sa altar. Ang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa 2 bagay. Ang malamig mabigat na kahoy ng santo at ang maliit na prasko ng banal na tubig. Sinindihan ko ang huling kandila sa altar. Ang maliit na apoy nito ay biglang nagliwanag, lumilikha ng isang maliit na bilog ng kaligtasan sa gitna ng malawak na karagatan ng dilim. At sa liwanag na iyon, nakita ko siya, nakatayo sa gitna ng sala. Si Ramon. Ang muka mula sa sketch ni Mama, ngunit ngayon ay may laman at dugo at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa dilim, puno ng isang galit na tila mas matanda pa kaysa sa kanya. Ang anino niya sa dingding dahil sa liwanag ng kandila ay mas malaki, mas nakakatakot kaysa sa tunay niyang anyo. Gabi na, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa isang puntod. Ibigay mo sa akin ang sa akin. Hindi ako sumagot. Nakita ko ang matanda. Patuloy niya. Dahan-dahang humahakbang palapit. Ang matandang albularyo. Sinubukan niya akong pigilan, pero mahina na siya. Si Tata Bino. Isang anino pa ang gumalaw mula sa likuran ni Ramon. Mas maliit, mas pamilyar. Si Tata Bino, pero hindi na siya ang Tata Bino na kilala ko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mga kilos ay parang sa isang puppet. May ginawa si Ramon sa kanya. Lira, anak, sabi ni Tata Bino. Ang boses niya ay mahina, mekanikal. Ibigay mo na, para matapos na ang lahat. Siya ang kumukontrol sa kanya, sabi ni Ramon.
Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang utang na loob. Napakadaling gamitin laban sa inyo. 2 laban sa 1. Oras na, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa santong hawak ko. Ibigay mo yan, at marahil, bubuhayin kita bilang isa sa amin. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 3:10 a.m. Hindi, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Ang ngiti ni Ramon ay nawala. Kung ganoon, nagsimula siyang lumakad palapit. Itinaas ko ang santo na parang isang kalasag. Si Tata Bino naman ay nagsimulang umikot papalapit mula sa gilid. Kinorner nila ako. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Ramon. Ang bagay na yan, hindi lang yan kapangyarihan. Yan ang aming mga alaala, ang aming mga pangalan, ang aming kaluluwa. At kukunin ko ito pabalik. Sa isang iglap, nakita ko siya. Hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang tuna na walan din ng pamilya. Isang taong nag-iisa. Pero ang sandaling iyon ng awa ay mabilis na nawala nang sumugod siya. Napaatras ako, napasandal sa pader. Inihagis ko ang isang maliit na dakok ng asin na inihanda ko sa sahig. Tumigil si Ramon. Umatras na parang napaso. Isang uukungol na ng galit ang kumawala sa kanya. Mga mumurahing daya, sigaw niya. Ginamit ni Tata Bino ang pagkakataon. Hinawakan niya ang aking braso. Mahigpit. Malamig ang kanyang mga kamay. Pilit niyang inaagaw ang santo. Bitawan mo ako, Tata! Sigaw ko nagpupumiglas. Ang mga mata niya ay blangko. Para matapos na, ulit niya. Tumingin ako sa orasan. 3:16 a.m. 1 minuto na lang. Hinila ni Ramon ang buhok ko. Itinihaya ang aking ulo. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Naamoy ko ang hininga niya. Amoy ng lupa at pagkabulok. Hawak ni Tata Bino ang kamay ko kung nasaan ang santo. Ang isa kong kamay ay hawak ang prasko. Huli na. Bulong ni Tata Bino sa aking tainga. Ang mga daliri ni Ramon ay papalapit na sa santo. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba, matutulis, tapos na. Huli na ang lahat. Hindi pa. Isang sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Isang sigaw na hindi lang galing sa akin, kundi pati na rin sa alaala ni Mama. Sa huling unsa ng aking lakas, ibinuhos ko ang lahat. Iwinasiwas ko ang aking ulo paatras, tinatamaan ang ilong ni Ramon ng aking bungo. Isang malutong na tunog, isang sigaw ng sakit. Bumitaw siya. Kasabay noon, itinaas ko ang aking tuhod at tinamaan ang sikmura ni Tata Bino. Humina ang hawak niya. Sa isang segundo ng kalayaan, ginawa ko. Itinaas ko ang santo. Ang orasan sa dingding ay tumunog. Ang unang kampanilya ng 3:17. Ibinuhos ko ang laman ng prasko. Ang banal na tubig ay dumaloy sa kahoy sa mga pangalan na nakaukit. Sa ngalan ng mga ninuno, bulong ko. Ang mga salita mula sa libreta ay lumalabas na lang sa aking bibig. Bago pa man dumating ang lason, bago pa man dumating ang dilim, tinatawag ko ang inyong tunay na pangalan. Huwag, sigaw ni Ramon, sinusubukang tumayo. Pamilya ng mga magsasaka, pamilya ng mga mangingisda, pamilya ng liwanag. Tigilan mo yan. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga salita, pero alam kong totoo ang mga ito.
Sa pamamagitan ng tubig na ito, hindi ko kayo isinusumpa. Pinapalaya ko kayo. Maglakbay kayo ng payapa. Humanap kayo ng liwanag. At sa huling salita, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang nagmula sa santo. Napakaliwanag na napapikit ako. Isang malakas, humuhugong na hangin ang pumuno sa buong silid. Itinatapon ang lahat ng bagay na hindi nakakapit. Narinig ko ang isang sigaw. Isang sigaw na hindi na parang sa tao. Mahaba, puno ng sakit at paglaya. Ang sigaw ni Ramon. Nang buksan ko ang aking mga mata, ang nakita ko na lang ay ang kanyang anyo na nagiging itim na usok, umiikot at naglalaho. Si Tata Bino naman ay tumalsik sa kabilang dulo ng silid, bumagsak sa sahig at hindi na gumalaw. Pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na ganap. Ang hangin tumigil. Ang liwanag nawala. Ang natira na lang ay ang maliit, nanginginig na apoy ng kandila. Nanginig ang aking mga tuhod at napaluhod ako sa sahig, humihingal, tapos na. Dahan-dahan tumingin ako sa aking paligid. Ang bahay wasak. Si Tata Bino walang malay pero humihinga. At ang hangin may kakaibang amoy. Amoy ng ozone, tulad ng pagkatapos ng isang malakas na kidlat. At sa ilalim noon, mahina pero malinaw, ang amoy ng sampagwita. Hindi isang amoy na nakakatakot, kundi isang amoy na nagpapaalam. Tumingin ako sa kanto mo, sa pamuna sa bintana. Ang kadiliman ng gabi ay unti-unti nang nagiging kulay abo. Papasikat na ang araw. Tapos na. Nanginginig ang kamay ko habang dinadampot ko ang santo mula sa sahig. Tiningnan ko ang ilalim nito. Wala na. Ang mga pangalan. Lahat ay nabura. Ang kahoy ay makinis na para bang hindi ito inukitan kailanman. Ngunit habang tinititigan ko ito, may napansin ako. Isang bagong marka, napakaliit, hindi isang ukit. Parang isang gasgas lang na iniwan ng isang kuko. Isang marka na sigurado akong wala doon dati. Ipinagsawalang bahala ko na lang. Marahil ay dahil sa mga nangyari. Pagod lang ako. Sa wakas, tapos na.